They are all spiritually blind. They were blinded by the God of this world. That is Satan, the devil. Tingnan ang buhay ng tao ngayon, puro pera, pera. Ang Diyos, pera. Pera, Diyos ba yan? Bulag ang tao sa pera eh. Tingnan mo, maski na drug pusher, drug lord. Dahil pera, carnapping, kidnapping, robbery, corruption, maski mga generals. Why? Because they were blinded by the God of this world through the love of money. Amen po ba? Amen. Tayo, anak tayo ng Diyos, kailangan natin ng pera, pero hindi natin Diyos ang pera. Amen? Kailangan natin ng pera para parangalan ng Diyos. Amen po ba? Para gamitin tayo ng Diyos. So we pray for the 10 dreams. Bulag ang tao eh. Pagka naman namatay, hindi 5, wala namang madadala. May nadala ba? Si Michael Jackson ba may nadala? Si Whitney Houston ba may nadala? Wala, hubad kang pinanganak, hubad kang aalis. Maski nga short, wala kang dala eh. Kaya lang, yun naman, yung doubt. Sino ba uunahin ko? Eh, sino ba dapat mong unahin? Trabaho, si Lord. Si Lord, trabaho. Sino ba unahin? Sino ba nagbibigay ng trabaho? Sino nagbibigay ng buhay? Sino nagbibigay ng hinga? Sino dapat unahin? O, inuuna mo ba talaga? Pura ka Lord, pula ka Lord, pura ka bunganga. Gawin mo. Totoo naman yun, tanggalin ang hininga mo. Ano ka? Ano naipon mo? Ha? Ungrateful tayo eh. Pagising mo, huminga ka, salamat po! Hindi yung nagre-reklamo ka kagad. Nagising ka na nga eh. Buti pa, hindi ka na ginising. Amen po ba? Dapat, that is our attitude. Pagkagising mo, thank you Lord! Good morning! Sa tao, nag-good morning ka, kay Lord, hindi. Kaya yan ang gagawin yung lifestyle. Pagkagising mo, good morning, thank you Lord. Salamat po, humihinga ako. Salamat po, gumagalaw ako. Salamat po, mabuti pakiramdam po. Salamat po, maliwanag isip ko. Salamat po, Emmanuel, God is with us. Hallelujah. Nakikita ka ba ng kamasambahay mo na nanalangin ka? O nakikita, Marta ka, nagkukumagkag ka? Huwag ka nang umasa, mabuborn again family mo. Dapat ikaw ang nagte-testimony dyan. Ako, pinapakita ko, umiiyak ako, pinaparinig ko, nakaluhod ako. Hallelujah. Sapagkat kung ano ginagawa ng matanda, yun ang ginagawa ng bata. Okay? Paano tatawagan? Hindi naman sinasampalatayanan. Paano sasampalatayanan? Kung wala naman silang napapakinggan tungkol sa Kanya. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangaral? Kaya kayo, tinawag kayo ng Panginoon, hindi lamang ako, pastor, hindi lamang evangelist. Tinawag tayo lahat to be witnesses, to share, to teach, to preach the good news, the gospel, Jesus Christ, the power of God. At paano makapangaral ang sino man, kundi siya sinugo. Okay, you are sent. Ayon sa nasulat, okay inam, okay buti, okay ganda, na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Dahil kasi ngayon masama ang balita. May minasakir, may nirape, may hold up. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Tataas ang gasolina, tataas ang bilhin. Puro bad news. Ang gospel, that is the good news. Amen? Amen po ba? Ang taong walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Ang taong mahina, lumalakas. Ang taong may problema, nagkakakita ng solusyon. Amen? Hallelujah. Because the gospel is Jesus Christ, the power of God, the power of God, the power of all powers. Hallelujah. Okay. Kaya dapat magdadala kayo ng Bible. Okay? Huwag niyo kahihiya yan. Next. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa... Okay. Mag-share ka, hindi naman lahat naniniwala. O bayaan mo siya. Mahalaga, you do your calling, you do your responsibility. Basta sinare mo,
That is your job, that is your mandate, that is your calling. Okay, it's up to the Lord. Live to the Lord. Hallelujah. Huwag kang maniwala, wala akong nawala sa akin. Amen po ba? Pagka hindi ka niniwala, malaki mawawala sa iyo. Hallelujah. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sinabi namin? Okay? 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. And JCM, that is our mandate. That is our calling. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon, we pray for Cavite, Calabarzon. Pray for me. We are targeting Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. To be evangelized. Hallelujah. Dinala kami ng Diyos doon, not for convenience, for a purpose. Okay, next. 2 Timothy 4:1-5. Ito po yun, inutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, i-share mo ang salita ng Diyos, ituro mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, tag-ulan, tag-araw, may pagpapala, wala, may pagsubok, wala, may sakit, magaling, malusog, malakas, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Next, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip, susundin lang ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay na gusto lang marinig. Alam nyo, maraming churches ngayon, ang tinuturo lang yung pleasing people, entertaining people, impressing people, not teaching people, not discipling people. Kaya ang tinuturo, social gospel. Sali lahat. Miski yung mga kabataan, labas ang kuyukot, labas ang kilikili, may tato, may hikaw. Okay lang. Pagka ganyan, libo-libo na tayo. Sali lahat, miski immoral, basta dito ka. Tutugtog ka sa praise and worship, miski immoral ka. Dito, no way. Jesus is the way. Maski ilan lang madala ko sa langit, ha? Hindi ako, nagpaparamay ko ng totoo. Si Jesus nga, labing isa lang natin rin. Only 12. Si Judas, isa. Ewan po ba? Ako, ang principle ko, I'm about quality. Alam niyo, miski ilan lang, si Tatay Bert nadala na, di ba? Nadala, nasa langit na ba si Tatay Bert? Naniniwala ka? Nakakainggit. Si Tatay Bert. Kasi hindi na siya mahirapan katulad mo. Isip mo breakfast mo, lunch mo, dinner mo, ang asawa mo mabait, mga anak mo pasaway. Si Tatay Bert hindi na. Wala nang isip yung apong pasaway. Aminin nyo hindi. Buti hindi ko kayo naging apo. Tapos kayo. Di ba nakakaingit si Tatay Bert? Oh, hindi na magtatrabaho, hindi na magsasakag, hindi na magja-junk shop. Ikaw, ano iniisip mo? Kakainin mo. Pera. Kailangan ng pamilya mo. Magtatrabaho ka, paulit-ulit na lang buhay mo. Tatrabaho, gigising, magilang, magluluto, kakain, dudumi, tumanda, patay! Mamatay ka rin. Totoo ba? Hindi. Kaya dapat ngayon maglingkod ka na. Hindi ka maglingkod, mamamatay ka din eh. Mabubuhay ka dito. Paulit-ulit ang buhay mo, i-evaluate mo. Paulit-ulit lang yan. Minsan mukha kang gaga, iyak-iyak ka. Pero minsan mukha kang gaga rin, iataw-atak. Ganyan lang ang dalawa rito sa mundo. Diba? Pagka nasa mall, masaya. Pagka sisingil na ng Meralco, malungkot. Hallelujah. Kaya tayo po, hindi tayo social gospel. Hindi tayo worldly gospel. Hindi tayo half gospel.
Neither F-O-O-L gospel. We are F-U-L-L. We are pure gospel. We are whole gospel. We are true gospel. Sa akin, ilan lang. Hallelujah. Tandaan nyo lang, si Jesus, labing isa lang naligtas. Yun ang conquer ng world. The true disciples. Hallelujah. Gusto lang marinig. Pagka yung miskin, naging moral ka ba? Sige, 1 John 1:9. Sige, dito ka. Mabait naman yung Diyos. Kung papayag mo kasalanan mo, siya tapat mo na, siya kapatatawain ka, siya magiging moral sa uli. Yan ang mga verse ng mga mga pasaway. 1 John 1:9. Grace. Hallelujah. Yon. Kaya dito, si Pastor Daxin, nangaral ng ganito Oh, the truth shall set you free. Kung ayaw mo ng truth, go. Let go. Ako, preacher of truth ako. I'm not pleasing people, I'm pleasing God. I'm not impressing people, I'm impressing God. Hindi kita ini-impress. Kung sarado ang puso mo sa katotohanan, let go. Leave this church. As early. Ihahandog ko sa Diyos, mga pilay, pingkaw, bingi, bulag, mga defective. Baka isang bulat ng Diyos sa akin yan. Dadali mo rito, tinolerate mo. Immoral na, hindi po dinidisiplina. Lasinggero na, pinatutugtog mo ba? Papalo mo yung ulo. Huwag yung drums. Amen? Amen mo ba? We are after quality. Makipot ang daan, papunta sa buhay na walang gan. Matthew 7:13. Maluwag ang daan, patungo sa kapahamakan. Sali lahat. Kaya una ako mahigpit sa pamilya ko, hindi sa inyo. Ano sabi diyan? Maghahanap sila ng mga gurang walang tuturo kundi ang mga bagay gusto nilang marinig. Kasi tayo pag sinasaway tayo, ayaw natin, di ba? Gusto mo lagi ka sinasaway? Ang tao, isa lang ayaw, pag sinasaway siya. Pero sa totoo, sa Diyos, pag sinasaway ka, Hebrews 12:5-11, mahal ka ng Diyos. Amen! Pag sinasaway ka, dapat may humble heart ka, may listening ear ka, at magpasalamat ka at sinasaway ka sapagkat importante ka sa Diyos. Halimbawa, anak mo nagda-drug addict, madaling araw hindi mo sinasaway. Anak ko, drug addict ka. Mga kapitbahay, anak ko, drug addict. Tsaka umaga na kumaya, saya-saya kong magulang. Bonggang-bongga ka. Ang anak mo, pasaway na, natutuwa ka pa. Hindi mo pa sinasaway. Kaya nga sabi, Hebrews 12:5-11, basahin nyo. Proverbs 27 verse 1, open rebuke is better than, sawayin mo na ngayon! Kaysa ipabarangay pa yan. Tatlo pupuntahan yan, ospital. Ospital, bilangguan, tsaka libingan. Di ba? Sabi ni Ate ulit, uwi na ako, pastor, meron doon ang bautisang patay. Sinaksak, drug addict Kasing edad lang ni Christopher, tagawawa. Ganyan ba ang buhay ng Diyos? Bakit? Bakit sinaksak? Magulong buhay, drug addict pero kung yun, sinaway ka agad ng magulang. Amen? Amen mo ba? Mga magulang, our children is our product. Produkto mo yan. You are the manufacturer. Ako, 3 lalaki, hindi ako papayag sa demonyo. Magkakagalit kami. I will use my God-given authority as their human father. Hallelujah. Kaya mga magulang minsan iiyak-iyak pa. Huwag kang umiyak, produkto mo yan pinabayaan mo
Sino ba ang unang mananaway? Sino ang